Hi guys! Welcome to my vlog. Ang topic naman po natin ngayon guys is about sa Maya Business. Kung ano nga ba itong Maya Business and kung paano tayo makapag-loan dito sa Maya Business na app. So ito po pala guys ay parang si Maya din. So Maya Bank din po siya. Pero na-separate po siya kasi pwede po ito sa mga business persons, mga gustong mag-business like load kasi pag nag-load po dito sa Maya Business app, meron po siyang discount. Hindi gaya ng sa Maya or sa regular na Maya app and sa GCash like GCash, meron siyang additional payment pag nag-load ka ng 10 kunwari is may additional na 1 peso, ganun po. Pero dito po kay Maya Business, pag nag-load ka, nababawasan po yung niloload mo. Parang kunwari 10 pesos ang babayaran mo lang or mababawas sa wallet mo is 9 pesos, mga ganun po. So, yan po, kung paano po mag-load, i-click nyo lamang po yung cell load and then may option po dyan na pagpipilian kung anong load yung iloload mo, kung Smart ba, TNT, Smart Pro, TM, ganun. And then, kung kunwari sa Smart, eto po, makikita nyo na po agad sa baba nung mismong load na iloload nyo yung kita ninyo. So, makikita nyo dyan kung magkano yung kita. So, kung magkano lamang po yung bayad ng load minus yung kita, yun lamang po yung mababawas po sa inyong wallet. So, ayun po yung kagandahan po dito sa Maya Business. Pwede nyo po talaga siyang pang business. So, yan po, gaya ng load and other pay bills po. So, kung tutuusin sa pay bills po, mas mura din po yung payment niya or yung charge niya. Kunwari, yung sa GCash is 10 pesos every transaction and then sa Maya ata, sa regular Maya is 5. And dito naman sa Maya Business, sa unang process nyo po ng pay bills, yung ibabawas niya po is 5 pesos. Pero after nyo pong ma-pay yun or ma-process, makaka-receive po kayo ng text na naka-receive kayo ng rebate na 2 pesos. So parang 3 pesos lamang po yung charge per transaction na pay bills. So may additional kita na naman po kayo doon. And ayun po, kayo na pong bahalang magpatong sa mga lolodan nyo and sa mga magbabayad ng bills. So additional nakita po yon para sa inyo. Bukod sa nabawas sa ibibigay na kita ng Maya Business, iba pa po yung ipapatong nyo po sa mga client po ninyo or customers. So, ngayon guys, pag-usapan naman po natin kung paano tayo makapag-loan dito sa Maya Business. So, yung nasa screen po, yan lamang po yung pipindutin pag gusto po natin na mag-loan. And, dito po sa loans, nung first time ko po kasing gumawa ng account ko, syempre, baguhan pa lang, nung clinic ko yan, yung loans, ang sasabihin niyan is, need mong may kita ng 2,000 na kita within 1 month. Di ko po matandaan kung within 1 month po yun. And dapat yung account mo is 90 days old. So, meaning, pagkagawa mo ng account, mag-account ka muna ng 90 days bago ka ma-offeran ng loans. Pero sa case ko po noon, lagi ko po siyang tinatry every time na mag-login ako or mag-load. So, ang ginawa ko po is naggamit lamang po ako nitong Maya Business, nag-buy load, and then sometimes dito rin ako nagpe-pay bills, pero bihira lang din po. And wala pang 1 month is naka-receive na ako ng message na pwede akong mag-try mag-loan dito kay Maya Business. And yun nga, trinay ko is na-offeran ako ng 1.5. So, hindi po totoo yung sinabi dito sa Maya Business na need mo ng may kita na 2,000 per month or dapat yung account mo is 90 days old na siya. So, siguro sinabi lang po yun, pero pag ginagamit mo naman yung Maya Business, paminsan-minsan, anytime, pwede ka na nilang offeran ng loan. So, yung sa akin po, yung first na in-offer nila sa akin is 1.5. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya kailangan before, pero gusto ko lang siyang matry and gusto kong makita kung
paano ba siya tumaas or paano tumaas yung limit ko. So, since nung kinig ko siya, yung 1.5, konti lang naman po yung interest niya within 1 month. Kaya, why not na sabi ko, itry ko. So, bali ito po yung computation ng aking loan. So, under Maya Loans and Maya Advance, nakalagay dyan, loan amount is 1.5 and then documentary stamp tax is 0.92. So, yan po yung ibabawas nila sa loan amount mo. So, yung total loan amount na na-receive ko is 1,499.08 cents. So, ang konti lang po yung documentary stamp lang po yung nabawas, wala pang 1 peso. And then, yung fees and other charges na nakalagay dyan is 97 pesos and 50 cents. So, yan na po yung parang pinaka-interest niya. So, ito po, yung total repayment amount is 1,597 pesos and 50 cents. So, yung nakalagay naman po dyan na repayment amount per transaction is 15 pesos. And nakikita nyo dyan, loan term is 30 days. So, napakatagal na po yan yung 30 days para sa nasa 100 pesos lamang po yung pinaka-interest niya. Sabihin ng 100 pesos. So, compared naman po sa ibang loan app, kung kayo ay nag-oola sa mga online lending app, na 7 days lang or 14 days lang binabayaran and then ang laki pa ng kaltas. Samantalang ito kay Maya Business, yung 1.5 mo, wala pang 1 peso ang nadededuct and yung pinaka-interest na within 30 days is nasa 100 lang, sa 1.5. So, ang konti lang po niyan. So, maganda po ito na gamitin po natin para sa mga gipit. Minsan, pwede po itong matakbuhan. So, ang pinaka-disadvantage lamang po and ayaw ko dito kay loan sa Maya Business is yung 15 pesos na mababawas per transaction. So, meaning po, kahit wala pa yung 30 days, kung ginagamit mo yung Maya Business mo like pay bills and buy load, so every time na maglo-load ka, mababawasan siya ng 15 pesos. So, ibabawas po yung additional 15 pesos sa loan amount mo hanggang sa mabayaran mo lahat yung 1.5. So, kunwari, nag-load ka ng 10, so ibabawis nila yung 10 minus yung kita, and then, makaka-receive pa kayo ng text na may nabawas na 15 pesos sa wallet nyo kasi pinawas na nila yon sa loan mo. So, yun lamang po yung disadvantage. So, kung lagi mong ginagamit ang Maya Business, kung may loan ka, and then, parang mapapabilis yung pagbayad mo nung loan mo. Wala pang 30 days na bayaran mo na kasi lagi mo siyang ginagamit like pay bills and buy load. So, kung ako sa inyo, kung ayaw nyo namang bayaran agad, wag na lamang po ninyong gamitin muna yung buy load and pay bills kung ayaw nyong mabawasan ng 15 pesos agad yung wallet nyo po. And then, saka nyo na lang gamitin pag after 30 days or before 30 days, nabayaran nyo na yung loan nyo, bago kayo mag-loan ulit, try nyo na lang po munang mag-pay bills or buy load para hindi po sayang. Kasi 30 days po yung loan term niya, pero kung lagi nyo siyang ginagamit, so wala pang 30 days na bayaran nyo na siya. So, sayang naman yung interest or yung pagkakataon na binigay na loan term na 30 days. So, yun lamang po yung disadvantage niya. Pero kung bihira nyo lang naman siyang ginagamit, so okay lang. Kung minsanan, hindi naman siguro mabigat sa atin yun kung mabawasan siya agad ng 15 pesos. So, ibabawas naman po yun sa loan ninyo. So, yun lamang po. So, I hope na nakatulong yung video na to. And kung may other questions po kayo regarding Maya Business, mag-comment lamang po kayo sa comment section and sasagutin po natin yan. See you on my next videos and thank you for watching.